still a question of your relationship sa Panginoon. Baka mamaya hindi ka pa rin sigurado sa kaligtasan mo. Kasi itong mga to, sa pagsunod mo sa Panginoong Diyos, again, reward, given na yan. Ito ang pangako ng Diyos sa iyo. Pero baka hindi mo nararanasan, baka mamaya, hindi ka pa ligtas. Baka mamaya, question pa rin sa iyo ang kaligtasan, ang mabuting ginawa ng Panginoong Diyos sa iyo. And then, sir, buong chapter ng John 14, isa sa significance dito is that in 14 verse 6, Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. Ang Panginoong Diyos ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Baka mamaya nga, serve kay Lord ngayon, wala ka pa dito. Okay? So, we need to check on that. No one comes to the Father except through me. Except through me. Going back sa last 3 points natin, ang Panginoong Diyos walang iba, kundi ang source ng inner peace and profound joy. Now, if you are not connected to Him, you need to settle it now to the Lord. Napag-usapan natin yung Sunday about sa vine, di ba? Yung I am the vine and He is the vine, right? And we are the branches. So, katulad din nung verse na iyon, nung sinasabi doon, kung hindi tayo still connected sa ating Panginoong Diyos, hindi natin mararanasan ang kapayapaan na nagmumula sa Diyos, ang kagalakan na nagmumula sa Diyos. Anong klase ng kapayapaan ito? Sinabi niyo sa verse natin kanina, ito yung kapayapaan na hindi nanggaling sa mundo. Ito yung kapayapaan na nanggaling sa akin. Again, because our God is not just the source of it, He is the Prince of Peace. So right now, I'd like us to reflect on this word ng ating Panginoon sa atin. I would like us to remind us, nasa na ba ang estado mo ngayon? Kamusta ba ang relasyon mo sa Panginoong Diyos? Meron ka na ba ang relasyon sa ating Panginoong Diyos? Let's just close our eyes right now and let's come to the Lord. Kung hindi pa malinaw sa iyo ang relasyon mo sa Diyos, the Lord now is talking to you right now. All you just need to do is to confess your sin. Admit that you're a sinner. Believe in Him, confess your sin to the Lord, and accept Him as your Lord and your Savior. Kung wala ka pa rin sa estado na yan, just take this opportunity. Just take this time. For you to accept the real source of everything. Our Lord Jesus Christ, who died for you, suffered on the cross for you, para iligtas ka. Kung ito ang iyong naisip sa oras na ito, just follow me in a simple prayer. Sundan mo lang ako. Aking Diyos, alam ko na ako ay makasalanan. Ako ay humihingi ng iyong pagpapatawad at paglilinis. At naniniwala po ako sa inyo sa iyong salita. At nais ko po tatanggapin ka sa aking buhay bilang aking Panginoon at tagapagligtas. At naniniwala po ako katulad ng mga napag-aralan natin today. Mararanasan namin ang isang buhay na punong-puno ng tagalakan, ng kapayapaan at dahil po sa inyong pong biyaya. Kayo po ang mamuna sa buhay ko ngayon. Kayo po ang maghari. Ito po aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Lord God, sa oras mong ito, wala pong natatago sa inyo.